Hello guys! Welcome back to my vlog. And kung bago ka sa channel na to, I'm Za and this is Za Canada channel. And today we are going to read another letter from a person at babasahin nga natin yung letter na yan in a second. Okay? So sino ba sa inyo yung mga magki-Christmas party na ngayon? Anong klaseng Christmas party ang gaganapin nyo dyan sa inyo? Anong ganap, saan gaganapin, ilan kayo, paki-comment diyan below. Okay? Kasi kami, very very light lang yung Christmas party namin. Actually, gaganapin nga lang siya sa isang bowling, ano matawag doon, bowling arena. Doon lang siya gaganapin and iilan lang naman kami mga teachers. Konti lang kami, siguro less than 10 pa. Ayan, yun, kakain lang, magbabanding ng onti, tapos uuwi na. And related dyan, yung babasahin natin na sulat ngayon sa ating mga tagapanood. Okay? So, wag alis. Okay, so here's the letter. Hi ate, hindi ko alam kung normal ba to. Pero ilang araw na ako kinakabahan dahil may Christmas party kami sa work. Ayoko talaga ng maraming tao. Hindi ako sanay makihalubilo, lalo na't pakiramdam ko wala akong connection sa kanila. Naisip ko pang mag-excuse o magsabi na may sakit ako. Pero alam kong hindi tama. Gusto ko lang maintindihan bakit ang hirap para sa iba na sumama sa mga ganitong events. Minsan naiinggit ako sa mga taong andali lang ngumiti, makipag-usap, tumawa. Sa akin kasi parang performance siya. Pagod agad ako. Ate, paano ko haharapin ito? Mula sa isang taong mahiyain pero nagsusumikap, maintindihan ang sarili. Thank you so much for that wonderful letter. And I'm sure hindi ka naman nag-iisa. Kasi, sa totoo lang, hindi lahat ng tao excited sa Christmas party. Sa gathering, sa socials, lalo na kung sanay kang ikaw lang mag-isa. Introvert ka. Parang ako noon. Introvert ako noon, ngayon napakadaldal ko na. Pero at the same time, there are times na gusto ko ako lang mag-isa. Especially during lunch, dun sa school. So, sobrang dami laging umiiyak, ang dami ko laging naririnig na umiiyak na bata, at minsan yung mga teachers na nagkukwentuhan. Minsan sa lunch gusto ko ako lang yung I can process my emotions, I can stop talking for at least an hour or sometimes 30 minutes ko lang tinitake yung break ko. During those moments, I make sure to process my mental health. And ganun din probably dun sa Christmas party. There are people na hindi hindi sila sanay makihalubilo sa maraming tao. Nakakapagod para sa kanila. Nakaka-drain agad ng energy. And I really appreciate na the fact that you were able to share that in this channel. That really takes a lot of courage kasi bihira ang taong nagsasabi ng ganyan. So, bihira yung mga tao na kayang isiwalat yung mga nararamdaman nila. At kailangan ng channel na to yung makaalam muna, and then para maintindihan ng mga tao kung ano yung nararamdaman ng bawat isa. Hindi dahil killjoy sila, hindi dahil sa hindi dahil sa ayaw lang talaga nila. Minsan nahihiya sila. At minsan, yung hiya na yan, may pinanggagalingan. Minsan, trauma. Sometimes, baka nabully siya before, umattend siya isang malaking gathering, pero nabully pala siya.
Minsan galing sa insecurity. Insecurity meaning, ano bang isusuot ko? Maganda ba ako? Pagtitinginan ba ako pag sinuot ko to? 'Di ba? And minsan naman, personality lang talaga. Kagaya nga ng sinabi ko, introvert. Hindi sanay sa maraming tao. Hindi sanay sa ingay. And bakit nga ba mahirap sumama sa events? Marami tayong fear. May fear of judgment. May fear of awkward moments. 'Di ba? Yung parang hindi mo naman sila kinakausap, tapos bigla kang, uy, hi, hello, feeling close kayo. 'Di ba? Yung mga awkward moments na hindi mo malaman kung saan mo i-place yung sarili mo, na dapat ka ba mag-hello or dapat hindi, 'di ba? Tapos yung pagod ka emotionally or socially, yung ang dami mo nang ang pinagdadaanan sa opisina, ang dami nang ang yung parang kailangan you have time to reflect for yourself, pero kailangan umattend ka ng Christmas party. Tapos ang feeling mo wala ka sa place mo. Wala ka dun sa comfort zone mo, 'di ba? And if you're not in your comfort zone, you will feel annoyed. Hindi ka mapakali, or sometimes there is something inside of you na hindi tama. Tapos, pag immigrant ka, may new environment. There are topics that hindi ka makasabay kasi nga bago ka. Tapos, walang kakilala, of course. Walang safe person. Wala yung pagdating mo minsan sa Pilipinas, di ba? May isa ka lang, may kakilala ka na kahit isang tao, then you can go to them and then speak your own language. Paano pala pag ikaw lang yung nag-iisang Pilipino dyan? O paano pala pag ikaw lang yung nag-iisa nagtatagalog dyan? Diba? Parang ang hirap umattend. Hindi laging about dun sa party. Minsan kung ano yung state ng puso mo, yung dapat na sundin mo. Well, dun sa nagsulat, it's a gentle reminder na mag-set ka lang ng small goal. Probably, kung kakayanin mo, then just attend for 30 minutes. Kumain ka lang. Use that opportunity kung kumain. Libre ang pagkain sa Christmas party, 'di ba? Especially kung masasarap yung mga pagkain na bihirang-bihira lang namang ibigay sa inyo for free. Then kain lang, 30 minutes and then alis. 'Di ba? Eat and run nga, kumbaga. Use that opportunity para kumain ng masasarap na pagkain. Doon sa mga taong nag-iisa dito sa Canada, minsan hindi naman tayo naghahanda talaga ng bonggang-bongga during Christmas, especially kung mag-isa lang tayo. Kung may Christmas party, marami ang pagkain, marami pagpipilian, and then mabubusog ka pa. Hindi ka kailangang magluto on that night. And kung may chance pa mag-Sharon, why not, 'di ba? So, the next one is look for one familiar face. Kung may kakilala ka na kahit isa, na kahit kabatian mo, kahit sino pa yan. Let's say, for example, yung naglilinis dun sa CR, ng opisina nyo, or dun sa reception na laging nakakakita sa'yo. Pag dumarating ka, yung good morning ma'am or sir ka, or good morning Eric, good morning Shane, 'di ba? Kung sino man 'yan, kahit sino lang, doon ka pumunta. Then again, stay for 30 minutes or so. Hindi mo naman kailangan pumunta sa isang malaking grupo. Basta may kakilala ka lang. The next one is don't force yourself to be on. Hindi mo kailangan maging life of the party. Hindi mo naman kailangan magtugs-tugs-tugs diyan, 'di ba? Kumbaga hindi mo naman kailangan yung ikaw yung bumangka lagi. Sometimes you just have to listen. And minsan dun sa mo na yon, yung pag-listen mo na yon, you will catch a lot of funny stories. Especially pag lasing na silang lahat, tas ikaw yung sane, ikaw yung hindi na kalos ng sanity. Kinabukasan balikan mo sila. Alam mo ba, ginawa mo to, hindi mo alam. 'Di ba? Yung mga bagay na ganyan. Minsan mas maganda yung ikaw yung ikaw yung sober sa kanilang lahat.
Ikaw yung hindi lasing para kinabukasan may sasabihin ka sa kanila na, alam mo ba, ginawa mo to. O talaga, di ba? Minsan dyan nagsisimula yung friendship eh. And the next one is have a comfort item. Well, let's say hindi mo naman kinakain lahat ng mga pagkain doon, then try to find something. For example, you drink juice, then get juice. Habang inom-inom ka lang muna, observe, tingin-tingin, 'di ba? Minsan may mga umiikot-ikot na ano yan, yung kagaya sa pelikula, yung pagdarating ka, tapos bigla may maglalakad na waiter na may dalang ano, may dalang couple of drinks or items. Yun, kuha ka nun. Tapos, ano ka lang, kain-kain ka lang muna. Tapos, observe. Kung sa tingin mo na ano, may kakilala ka, then yun, go for it. And sometimes there are also people na if they feel that you are alone, wala kang kausap, they'll invite you to their group. But if you think that that group will not help you, will not help you feel emotionally steady at the time na nandun ka sa party, then leave. It's okay to leave. And yun na nga, it's okay. Find a corner at first, doon ka muna sa gilid ka muna, and then, hindi mo naman kailangan na talagang sa gitna. Then find a corner first, doon ka muna sa bar. Probably may bar naman yan, or probably doon ka muna dun sa dun sa maliit na lamesa sa gilid. Observe lang. And yun, if you think that you have eaten, kung kumain ka na, kung ayaw mo ng pagkain, then leave. Then, just leave. Hindi naman nakakabawas ng value or hindi naman nakakabawas ng dignidad mo pag umalis ka na maaga. Okay? And if you feel like really not attending at all, yung ayaw mo talagang umattend, then mental health mo, feelings mo, energy mo, valid. Okay? Kung sa tingin mo, yan yung time mo para magpahinga, para matulog ng sapat na oras, ng 8 hours, at yun lang yung panahon para makatulog ka na medyo mahaba-haba, time to reflect, pero ito lang yung time mo para makapaglinis ng bahay, or ito lang yung time mo para makapagsulat dun sa journal mo, then use that time. Hindi, wala namang pumipilit sa'yo siguro na umattend ng Christmas party na yan. Once again, hindi compulsory ang pag-attend ng Christmas party. But you also have to ask yourself, pagod ba talaga ako? O nahihiya lang ako? Ayoko ba talaga? Or takot lang ako? Kasi magkaiba yun. Okay? Sometimes, we skip things that could have made us happy kasi natatakot tayo sa what if. Diba? What if? Just like in life. What if sinubukan ko yan? Magfa-fail naman ako eh. What if pala kung nag-apply, binigay ko yung oras ko dyan? Diba? Ano lang mangyayari? Mawawala lang yung tulog ko. Yung mga ganitong bagay lang. Mga ganitong bagay. Sometimes we are talking about the what ifs. What is your what if? Bakit hindi mo aatenan? And when I was younger, ganyan din ako. Na hindi ako convinced para umattend ng mga ganyang party. Kasi nga, I feel alone matagal na panahon naman. Kasi, back in high school, I didn't have much friends. I was bullied. If you have watched my previous videos, lagi akong takot umattend ng mga Christmas party. But I end up attending because I'd like to experience it. Kasi, 'di ba? Kung hindi mo na experience ang isang bagay, then what will be the learnings that it will teach you if in case it happens again, 'di ba? Kasi bawat pagkakataon natin, bawat experience natin na nangyayari sa buhay natin is a learning experience. So, if you refuse to do it, or if you didn't take the risk
of doing it, then walang naituro sa'yo, wala nangyari, wala kang napuntahan, 'di ba? Well, again, whether umattend ka man o hindi, ang mahalaga is aware ka sa feelings mo. Hindi mo tinatakbuhan at hindi ka hinuhusgahan or hindi mo hinuhusgahan. Okay? So kung pupunta ka, I'm so proud of you. Kung hindi ka pupunta, well, of course, mahalaga ang pahinga. Mahalaga pa rin yung pahinga mo. Okay? So sana nakatulong itong video na to para masagot namin yung tanong mo. And comment below sa mga taong na nakapanood nitong video na to. Sa tingin mo, a-attend ba siya or hindi? Sa tingin nyo, ano bang magandang gawin ng letter sender natin ngayon? Okay? So again, lumalakad dyan yung email address ko sa baba. If you have any inspiring stories or questions, then feel free to send me an email para masagot natin yan sa channel na to. Okay? So once again, I am Za, at laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Thank you for watching. Till next time. Bye-bye.